Tayo po ay nasa part 2 at ito po ay sa topic na pinamagatan ko pong spiritually matured Christians are victorious winners. Victorious, at pag sinabi natin victorious ay winner. Ulitin ko po. Spiritually matured Christians are victorious. Ulitin ko po. Spiritually matured Christians are winners, victorious. Nasaan dito ang gustong lumago dahil yun lang ang susi para magtagumpay ka. Lumago sa pagkakilala sa Panginoon, lumago sa pag-ibig sa Diyos, lumago ang pananampalataya, magtatagumpay ka. At tayo po yung nasa part 2. Sabi po ng 2 Corinthians 2:14, "But I thank God who always leads us in victory because of Christ." Ang bawat spiritually matured Christian ay magtatagumpay hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa talino mo, hindi dahil sa kapangyarihan na meron ka, kundi dahil sa relasyon mo kay Kristo. Habang ikaw ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, sa magitan ng Bible, ikaw ay magiging matured at bilang matured Christian, dumadami ng iyong alam. Napapaltan ng lahat ng mali na alam mo dati. Napapaltan ng tama, nababago ka, at ikaw ay nagiging mapagtagumpay. Sino yun? Type mo dyan, ako yun, kung ikay nasa online. So again, spiritually matured Christians are victorious. At sa ating binasa, 2 Corinthians 2:14, tayo daw ay kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. In other words, si Kristo ay nagtagumpay sa cross at ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay mo at tagumpay ko. Pero syempre, ang sabi ng iba, ay bakit may nag-fail, may bumabagsak sa exam, merong mga nominee ay hindi nananalo, nakasama lang na-nominate. Ito man ay sa mga set of officers. May mga labang hindi nananalo. Ating pong pinag-uusapan ay pagiging wagi spiritual. Tinuro ko po yan sa inyo ng isang linggo. Okay? Na ikaw at ako ay nais ng Lord na magtagumpay. There is always a battle in the mind. Merong talagang laging battle sa isip. Kaya ito tinutulungan tayo ng salita ng Diyos para matanggap mo na ikaw at ako ang gusto ng Lord ay magtagumpay spiritual. Sabi ko po, sa online at sa inyo, ang gusto ng Panginoon, makita kang mapagtagumpay spiritual. We wrestle not against flesh or against blood. Hindi po natin kalaban ang tao. Ang kalaban natin ay mga hukbong spiritual sa impapawid. Nasa Ephesians po yan. Kaya pinaaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, ulitin ko po ang topic. Growing matured Christians are victorious and they are winners. Ang isang Kristiyanong tuloy-tuloy sa paglago, sa kaalaman patungkol sa sinasabi ng Panginoong Diyos mula sa Biblia, ang siyang laging magtatagumpay. Kayo po ang magbasa. At hinihiling ko po ngayon ay pumasok sa ating kaisipan. Sabay-sabay po. Tuloy-tuloy sa paglago, sa kaalaman, patungkol sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa Biblia, ang siyang laging magtatagumpay.
Sino ritong naniniwala lagi kang magtatagumpay dahil ikaw ay patuloy na lalago sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa Biblia? Sino rito nagdideklarang ikaw ay magtatagumpay dahil ikaw ay sa palago? Palakpakan mo ang Lord. Ito po ay sa spiritual. Una, victorious or winner's Christian, para ikaw ay maging matagumpay. Victorious and winner's Christian, ito po ang katangian niya. Understand, believe, and obey the truth. Alin yung truth? God's instruction. Magtatagumpay ka kung ikaw ay makikinig, uunawain mong yung napakinggan kaya kagaya ngayon, susundin mo ang sinasabi sa banal na kasulatan, lalakas ka. Mapapagtagumpayan mo ang labang espiritual. Ito lang ang paraan. John 8:32. You will know the truth, and the truth will set you free. Saan mo malalaman ang katotohanan? Sa Bible. Saan mo malalaman ang kasinungalingan? The devil. He is the father of lies. Siya, ang dyablo ay ama ng kasinungalingan. At hindi mo siya ama. Ang ama natin ay ang ama sa langit. Isigaw mo yan, ang aking ama ay amang nakaupo sa trono sa langit, makapangyarihan at nasa kanya nagmumula ang katotohanan. Ang counterfeit ng katotohanan ay lies. Ang katotohanan ay galing sa Ama sa langit at isinulat dito. Word of God, Bible. These are the truth. Pero may counterfeit ang enemy, and that is lies. He is the devil, Satan is the father of lies. Ang result ng kasinungalingan ay takot, worries, panghihina, pagkalugmok, pagwalay sa Panginoon, kawalan ng pag-asa. Yan ang dulot ng kasinungalingan na gustong isaksak ng kaaway sa tao pero hindi ka tatanggap. Sagot naman kayo. Ako'y nagdideklara. Hindi ka tatanggap ng kasinungalingan nang alam mo ang result nito ay pagkawalay sa Lord. Ang alam mo ang result nito ay paggawa ng mali. Alam mo ang result nito ay pagkagalit, pagkapuot, hinanakit, pagkatakot. Hindi ka tatayag na yan ang tanggapin ng utak mo dahil ikaw ay isinama na ng Panginoong Diyos sa parada ng tagumpay. Itaas mo ang dalawa mong kamay. Ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Kasama ka, ako, tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo. In Jesus' name. Yan ang ilagay natin sa isip natin. Nagbibida-bidahan ng kaaway pag may problema. They are kontrabida. Pero huwag nating hayaan ang kontrabidang magwagi. Kahit sa pelikula, walang kontrabidang bida. Kontra nga tama. Ang bida, the champion of champion is no other than our Christ, and you are champion, you are victorious. Ikaw ay lalagong Kristiyano, ikaw ay magtatagumpay. Ang sinasabi ko po ay spiritual. Yes, may mga competition tayo bilang set of officers. Sometimes they failed because they do not did their part. Kulang. Kaya natatalo. I was nominated. Chika ko pa eh. Pwede ba yung gawin ko kung halimbawa? Kakahiya, Sarili ko nga aking, sandali. Samba.
Ano ba? Marami makikinig eh. Baka naman. Pwede naman ba? Okay lang. Para may illustration. Alam nga na may illustrate kayo. Pwede naman. May nilabanan ba kayong natalo kayo? Sino rito ang may competition, nominated ka pero natalo ka? Sino yon? Saan yon? Sa school. Okay. Na-nominate po, nakasama po ako. Nominate doon sa ano ba to? Ito po yung birthday celebration. Hindi ko nasasabihin kung saan. Nag-birthday, tapos ay nagpakulo, kailangan naka-Godspeed dress. So, yun, ako naman para hindi out of place, di kailangan kong maghanap ng isusuot. Di ako naman may naiwan ang pastorahan ng damit na itim, kaya lang sleeveless. So, nagsuot ako ng pangloob. And then, nang ipakita ko sa SM, di pa raw yung Godspeed dress, yun daw ay formal laang. Lagyan ko daw dito ng hair dress na white kasi ako'y may glitters na damit. Nakaka-relate kaya. Naka-glitters akong damit, naka-black. Tapos pero hindi ako nag-goal. Wala akong goal na manalo. Kasi bibigyan po ng cash at regalo. Hindi po yun ang aking goal. Ang goal ko, wag lang akong out of place. So, nagsuot ako ng, ang Godspeed, nagtanong ako sa SM, naglagay dito, ang binili ko lang po, regalo pa ni Pastor Jerry, yung gloves. Yan mga tinuturuan ako, hindi naman ako marunong, naka-gloves ng glitter eh. Ang damit ko, sa anak ko, kay Pastor Hana, glitter eh. Nakaka-relate kayo, na-imagine niya. Tapos, meron akong biniling sombrero, hairdress na, yung parang kulay white kasi para kontra sa kulay. Di white? Ay, ang ganda. Nagpaturo pa ako kung paano. Hindi ko Tapos, iniikot-ikot ko raw ang aking ito. At lagyan ko ng hairpin. Tapos, doon ako nagpalagay noong hairdress. Tapos, maglagay daw ako dito ng mga pearl. May mga nagbigay naman sa akin ng panang pearl. Nilagay ko dito. Puro bigay. Di ang shoes ko, hindi na ako bumili ng white. Kung ano na lang available. Kasi nga, ayaw ko lang ma-out of place. Kasi mga naka-Godspeed. Mga naka-Godspeed. Alam nyo, ganito. Kung ikaw ay nominate, kung ikaw ay lalaban sa competition, or gusto mong makapasa sa board exam, kailangan mong mag-aral na mabuti. Tama po ba? You need to hit your goal, your target. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral kang mabuti para ikaw ay pasa ng pasa at ikaw ay makagraduate at walang delay. In other words, gagawin mo yung best mo kung may tina-target ka. Tama po ba? Tama, para winner ka. Ito ay sa secular. Ito ay sa aspeto ng ganyan. Pero ang pinag-uusapan natin ay pagiging victorious spiritual. Ngayon, na-nominate ako 10 kailangan pagkakarami namin doon, mga taga Manila, may mga judge, mga ano pa ba yan, mga doktor, gayaan. Abay ako'y nakasama. You know what? Nung ako'y tawagin, hindi naman ako nag-expect at hindi po ako tumatarget sa ganun. Basta wag lang ako ma-open. Hindi ko alam kung anong nakita. Baka yung hairdress ko. Kasama mukha ko. Kaya lang hindi ako marunong kumembot. Tsaka gloves. Pero sa shoes hindi. Ang iba po ang shoes ganyan. Pinaghandaan nila. Nagpaayos. Ako hindi. Ako ganyan-ganyan nang bumili pa ako ng hairpin. Ako na. Wala akong paayos. Basta ang goal ko lang ay wag akong ma-out of place doon sa event. Yun lang ang goal ko. Pero yung iba may goal. Ang goal nila magmanalo dahil may cash at may regalo. Pero hindi po ako nag-goal ng ganon. Pero still, na-nominee ako. In other words, sa buhay nating spiritual, kung gusto mong lagi kang tagumpay, you need to prepare yourself. You need to do something. You need to be ready on the fight. At
ang ituturo ko sa inyo. Hindi ako ready doon. Hindi ako nag-gold doon. Na-nominee ako, 10 kaming kinuha out of so many. Siguro mga 400, 500. Aba, hindi ako handa. Nung ako'y tawagin, ala, dali-dali ako, tayo muna. Sheila, dear, ako may lipstick pa. Tapos dali-dali ako naglagay ng gloves. Naroon si Dan. Sabi ko, ako may lipstick pa. Ay, ako'y tinawag. Aba, ako pala kasali. Praise God. Ay, di, ayaw ko pang pumunta. Kaya lang, kahit ang Reb ito, naka-sombrero, tinatawag-tawag Reb ito kasi men at saka women na mananalo. Hindi naman kami nagtatarget ng ganun. Pero, praise God, na-nominee. Pero hindi ka mananalo kung hindi ka prepared. Kung hindi mo ibinigay yung best mo. Ay, unfair sa nagbigay ng best. Gumastos, nagpaayos. Sila naman talaga mga nanalo, ang gaganda. Ewan ko kung may video. Ang sinasabi ko, dali natin sa spiritual. Kung gusto mo at may tinatarget kang heaven, the place where God is, you need to always be prepared. You need to do something. You need to do your best. Para mabuhay ka ng matagumpay dahil pag ikaw ay nagtagumpay, hindi lang sa lupa ka tatanggap ng reward hanggang langit, tatanggap ka. Reward yan. Na cash. Pinapakita ni Lord may reward. Tao lang ba marunong mag-reward? Nangopya lang kay Lord. Magkaka-reward ka, maging handa ka lang, gawin mo lang ang best mo. Ayon sa sinasabi ng Biblia, bilang tunay na Kristiyano, lumago ka at magtatagumpay ka. Amen? Yan po ang inihalimbawa ko. Kasi anong sabi sa John 8:32? You will know the truth, and the truth will set you free. Bakit sinabi yun? Maraming tao ay in bondage. At ayaw natin, ikaw ay Kristiyano na, you will remain in bondage. Kaya ang kailangan mo salita ng Diyos, paniwalaan mo. You will know the truth. Paano ka lalaya? Receive the truth. Paano ka lalaya? Know the truth. Who is the truth? Jesus is the way, the truth, and the life. John 14:6. Yung ba ang sinunod ko? I am the truth. I am the way. Jesus answered din, I am the way, the truth. Naki Lord ang katotohanan. Who is the Lord? He is the verbo. Siya ang salita. Jesus Christ. Huwag niyo pong iwalang bahala ang salita ng Diyos. Dito tayo lalaya sa lahat ng mali. Napakalinaw dyan, 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Gusto mong lumaya sa utang, alamin mo ang sinasabi sa Biblia, magbigay ka. Dalhin mong ikapo. Parang, lalo ako mawawalan kung hindi malinaw sa'yo ang katotohanan. Yun ang iisipin mo, pero hindi. Yun ay test of faith. Test of your love and obedience. Ang gusto ng Panginoon, lumaya ang bawat isa sa lahat ng anumang pagkakagapos. At paano ang paraan? You will know the truth, and the truth will set you free. Alamin ang katotohanan. Sabi mo sa iyong sarili, ipagpatuloy mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang naunawain at sundin ang salita ng Diyos at diyang kalalaya. Even sa sakit at sa lahat ng aspeto, ere ng buhay natin, hindi ako ang may sabi, salita ng Diyos. And who is the truth? Jesus. Know Him. Anong gusto niya? Anong kalooban niya? Paano mo lalaman? In the Bible. John 8:32, malalaman nyo. Pakibasa po. Sabay-sabay tayo. Malalaman nyo ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya. Hanggang isang tao hindi lalaman ang totoo. Hindi siya lalaya. Tayo na born again dahil nalaman natin ang katotohanan. Pumalakpak ang totoong born again dahil nalaman niya ang katotohanan.
Yun ang simula. Nalaman mo ang totoo. At ngayon, nais kong sabihin sa inyo, nung tayo'y ipanganak, nakuha natin ang flesh. Nung tayo'y ipanganak ng magulang natin, ng ating ina, ang nakuha natin ay flesh. Sabi natin flesh. At nung tayo'y ma-born again, nung tayo'y magkaroon ng relasyon kay Christ, ang nakuha mo'y Holy Spirit. Ang nagpapasalamat ay pumapalakpak kay Lord. Uulitin ko po. Siguro hindi pa magsingkin, Nung tayo panganak ng magulang natin, anong nakuha natin? Flesh. Inilabas tayo, iniluwal. May flesh. Katawan. Pero nung tayo ma-born again, nakipagrelasyon kay Christ, narelagare, tayo again, nakuha mo si Holy Spirit, nananahan sa'yo si Holy Spirit. The most important person in the universe, kasama natin wherever we go, whatever we do, He is always there. And He loves you yesterday, today, and forever. Hindi, His love is everlasting. Endures forever ang kanyang pag-ibig. Are you listening? Anong nakuha natin nung tayo panganak ng ating ina? Flesh. Anong nakuha natin nung ikaw ay ma-born again? Holy Spirit. Nasaan si Holy Spirit? Nasa'yo. Siya'y nasa'yo. Natutulog ka. Kala mo, kung kinagsasolo sa room, kala mo, ikaw lang. Kasama mo si Holy Spirit. Every time na nagsosolo ka, hindi ka solo. Kasama mo si Lord. Saan ka man naroon bilang tunay na anak niya, kasama mo siya. Hebrew 13:5, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Linawin natin ang ating kaisipan, ang kailangan natin tumawag. Ito po ang nangyari sa Garden of Eden. Hindi ko na sabihin, hindi ko ano yung verse. May bilin ang Panginoong Diyos. Huwag yung kakainin. Adan, huwag niyong kakainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pag kinain niyo, mamamatay kayo. Nilikha tayo ng Panginoon for a relationship. Nilikha tayo ng Panginoon para dumepende sa Kanya ever since. Pero nang kainin ni Adan, ang pain, tinikman, kinain ang pain ni Eva, ni Satanas. Doon na pumasok na sa halip ng knowledge na meron tayo, dumepende sa Lord, nagkaroon ang tao ng magkasala ng knowledge na dumepende hindi sa Lord kundi sa tao, sa pera, sa posisyon. Yun ang pagkakaiba. Pero ibinalik na tayo ngayon ng Panginoon. Sa Kanya, nung tayo ma-born again, relationship, dumepende tayo ng dumepende sa Lord. Yan ang gusto ni Lord, relationship. Kausapin natin siya. Pahalagan natin, presensya niya sa buhay natin. Relationship, ang saya ng mag-asawang may communication. Ang saya ng mag-asawang nag-uusap ng maayos. Ganun din ang Panginoon Diyos, relationship. Ever since ang gusto ni Lord, nandun lang sila sa paradise. Si Eva at si Adan, nag-uusap lang sila. Pero pinakialaman ni Lucifer, ni Satanas. Ang gusto na ngayon ni Satanas ay opposite sa gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon Diyos, relationship, mag-usap sila, dumepende ang tao sa Lord. Pero si Satanas, ang gusto ni Satanas sa tao ay dumepende sa kapwa, dumepende sa pera, dumepende sa posisyon, dumepende sa talento. Sabihin natin, no way! Sa Diyos tayo didepende and we can depend on Him. Pumalakpak ang gusto doon. Yan, wag po natin niyang iaalis ang katotohanan. Napilit ninanakaw ng kaaway, hindi ka mananakawan dahil nakikinig kang mabuti ngayon. The truth will set us free. And we need to hear more of God's truth.
Amen. Relationship, wherever you are. Tinuruan ako ng Lord, kahit ako'y matagal nang nagdadrive, I depend on Him still when I'm driving. Lagi kong ina-acknowledge, Lord, salamat. Dahil sa iyo, ligtas ako, guided ako, ligtas ako sa bunggo, bangga, dikit, kapit. Pati yung mga sasakyan, Lord, motorcycle, mga vehicles, mga private, mga buses, trucks. Bless them. I acknowledge you, Lord. We need you. We need you. Kasi minsan alam mo yung side mirror, minsan yung black dito ng damit ng side mirror, minsan di mo alam, itatawid pala. Oh, Lord, thank you. Ikaw yan. Kasi, delikado pag nakabangga. I'm right. So we need to acknowledge always God. Iyan po. Sino rito nagde-desisyon? Sino rito na dahil sa katotohanan ng gusto pala ng Lord a relationship, ngayon nababago ka at ang gusto mo lagi siya nang kausapin? Taas ang kamay. Ayan ang gusto ng Panginoon, lagi mo siyang i-acknowledge. Humingi ka ng tulong lagi sa Kanya. Siya ang comforter, helper. Sabi ni Jesus, hindi darating ang tagapagtanggol. Hindi darating ang helper, advocate, intercessor, si Holy Spirit. Kung hindi ako aalis. Ang iniwan ni Jesus is the Holy Spirit wherever we are. Kasama natin siya. Tumutulong siya sa iyo at sa akin. Tumawag ka lang, help me Lord! Sino yung gayon? Wala ngayong araw na ito. Pumalakpak sa Lord. The truth will set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Opposite lagi ang gusto. Magkabili, magkaiba. Sa Lord gusto yung mabuti, mapabuti ka, mapaayos ka, maging maayos ang relasyon mo sa lahat, sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, maging maayos ka bilang Kristiyano, bilang responsible citizen. Yan ang mga narinig ko dun sa, naghandog ako nung bata. Yun ang isang mention ng ninang. I want you to be a responsible citizen. As responsible children of God. Gaganda ng mga deklarasyon. Yun po talaga ang tama Na mamuhay na tayo ng tama. At nariyan lagi si Lord. Natutuwa si Lord. Ikaw bilang Kristiyanong pinagkapili-pili. Sabi ko nga roon, sa dami namin. 10 kami napili. Kahit ako na may natalo, hindi naman ako nga naging handa at hindi naman ako nag-invest talaga ng at hindi naman ako prepared at hindi naman ako nag-aim for that. At least nakasama ko. Pero kung may konting galak doon, higit kang matuwa na ikaw ay pinagkapili-pili ng Panginoon. Hallelujah, bilang anak niya. Tayo nakakatawag sa Kanya ng Ama. Mula nang tayo tumanggap kay Christ as Lord and Savior, doon nagsimula na tayo makatawag sa God the Father ng Ama. Dahil tinanggap natin ang Kanyang nag-iisang anak na si Christ. Sino rito ang tumanggap kay Christ at ikaw ay nakakatawag ngayong, Aba! Kaya sa benediction maririnig nyo, receive the love of Abba. Ang galing kay Abba ay love. Ang galing kay Jesus sa benediction ay grace. Ang galing sa Holy Spirit, communion ang gusto ni Holy Spirit. Kaya sabi ko, pag ako'y nagdideklara galing sa Bible, receive the overflowing love. Where it came from? Where does it came from? Where did? Where did? Saan ito nanggaling? Kay Abba. Inyo pong papansinin ang deklarasyon sa benediction. Receive the overflowing grace. Yan po, hindi ko na nilagay. Naalala ko lang. Grace from our Lord Jesus Christ. Because of His finished work on the cross. Ano ang kay Holy Spirit? Communion. Fellowship. Fellowship with the Holy Spirit. Magpatuloy tayo ng fellowship with the Holy Spirit. Pumalakpak ka, magpapatuloy. At ito po ang ginagawa natin sa inyo linggo-linggo.
para malaman nyo ang katotohanan ay nanggagaling dito. Kumokontra ang dyablo, pero hindi ka papayag dahil ine-expose natin through the Word of God. Malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya. Sino rito ang nagsasabing ikaw ay patuloy na lalaya dahil nauunawaan mo ang salita ng Diyos at tinatanggap ng isip at puso mo? Say amen. Mga nasa online, say amen. Our mind is a powerful tool. Ito ay gamit. Ang gusto ni Lord ang ating isip. Tayo po'y responsible sa isip natin. Huwag mong hayaan na yung iyon naman, alam mo naman ang gawin mo, tapos isisipin mo sa dyablo. Maliban na lang kung may kargang kaluluwa. So it is a tool. It has the power to direct our lives if we learn to submit it to God's instructions. The truth. Ito'y gagamitin ng Lord at kailangan Lord lang gumamit dito. At yung tama rito galing sa Word of God, pupunta yan sa puso mo. Para ikaw ay laging magtagumpay and again. The matured Christian na kaharap ko ngayon ay winners and victorious. Winners and victorious. Hindi ka magwawagay kung walang laban. Ang nagwawagay ang lumalaban. Every day is a battle day and you are victorious. Through Jesus Christ, you are victorious. Sabi mo, through Jesus, 2 Corinthians 2:14, through Jesus Christ, I am victorious. Si Christ ay nasa iyo. Si Holy Spirit ay nasa iyo. He's our great helper. Tawagan mo agad siya. Tawagan mo agad. Huwag mo nang patagalin. Hindi nagbibisi ang telepono niya. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me all of you who are, sabi ng Jeremiah, Matthew 11:28 pala yun. Jeremiah 33, if you will call, sabi roon, kung tatawag kayo sa akin, tutugunin ko kayo. At ipararanas ko sa inyo ang mga himalang bagay na hindi nyo nauunawaan. Call to me and I will answer you. And will tell you great and hidden things that you have not known. Ganyan si Holy Spirit. Tatawag ka lang. Kailan ka tatawag? Paglala ng problema? Anytime, anywhere, any moment, pwede kang tumawag basta may puso ka lang nagpatawad para marinig ka. Gets po natin? Basta ikaw ay may faith. Sino rito ang maraming pangangailangan? Call unto the Lord. Sino rito ang naniniwalang ang Lord ay hindi kailanman nagiging busy? Call unto the Lord. Sino rito ang naniniwalang nasa iyo si Holy Spirit at anumang oras kasama mo siya at pwede mo siyang kausapin? Call unto Him. May problema para hindi tumawa? Kaya ito katotohanan ang magpapalaya. And our mind is a powerful tool. It has the power to direct our lives if we learn to submit it to God's instruction. Submit mo ang iyong isip to God's instruction. Para madatnang ka ni Lord na ikaw ay tapat. Mark 13:13. Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Tapat kay Lord. Submitted ang buhay kay Lord. Number 1 si Lord sa buhay niya. Mark 13:13. Kaya mang ilagay. Ang mananatiling tapat kay Lord hanggang wakas. Marami kang pinagdadaanan, maging tapat ka, ibig sabihin, manalig kayo ng ibig sabihin. Huwag kang give up. Huwag mong pangungunahan si Lord. Alam niyo, pag pinangunahan niyo si Lord, parang ginagawa niyo ang sarili niyo na mas magaling kaysa Kanya. Pinairam tayo ng buhay ng Panginoon. But the one who endures
and you will be hated by all for my name's sake. Ito yun eh. Iba yan na yung naggalit sa'yo, may ginawa ka. Pero ang tinutukoy dito, kapag daw tayo pinersecute, habang pinapaalam natin tayo born again, tayo pinersecute, tinuligsa, yun pong ibig sabihin yan. Hated by all for my name's sake. Ikaw ay nagpipreach. Ikaw ay pinepersecute. Ikaw ay iniiwasan. Anong sabi rito? If you endure to the end, kahit ikaw pinepersecute, you will be saved. Sino ang pinepersecute? Pag alam na ikaw born again. Manatili kang tapat sa Lord. Pagdating ni Lord, kasama ka sa rapture. Sino rin itong mananatiling tapat? Anumang mangyari, kasama ka sa rapture of the church. Ang iyong hirap dito, papalitan ng ginhawa. Trust. Napakahalaga po ng pananampalataya para maganap yan. Faith. Ito na po ang nakakatulong sa atin para tumaas ang faith natin. Hearing the Word of God. Beloved, 3 John 2. Beloved, sabi ni Apostle John, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Gusto ko kayong maging malusog, spiritual. Sabi ni John, Apostle John, spiritual. Hindi lang yung katawan. As your soul, kaya kung kayo maniwala tayo tayo may feeding sa katawan, pagkain. Pero ang soul, kailangan ding i-feed. Ang ating spirit, kailangan i-feed. Yes po natin. That you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Saan tayo nabubuo sa tatlo? Soul, spirit, and body. Nung tayo panganak, nagkaroon tayo ng katawan, flesh. Pero nung tayo makakilala sa Panginoon, tayo nagkaroon ng Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Malinaw po yan Pero hindi lahat, yun lang totoo. Yun lang totoo. Lagay mo dyan, yung lang totoong nakipagrelasyon kay Kristo. Para alam ko, nagbabasa ako minsan na pag may time, tinitingnan ko po kung may mga nanonood. So, John makes, doon sa 3 John 2, ako na lang dito John po sa ating yung nababasa nyo, si Juan makes mention here that in order for us to see real and lasting change outwardly, para daw magkaroon ng pagbabago panlabas, we must first address the inward issues. Address mo. Baka may problema ang puso mo. Baka may galit. Para maging maayos ang panlabas, maayos muna yung loob. Kaya sabi, kung gusto nyong maging prosper kayo, physically, spiritually, yan ang panalangin ni John. Lumusog tayo at ito ituturo ko sa inyo paano. So number 2, number 1? Number 1? Tapos na ba ako doon? Number 1, doon sa ating title, that matured Christian are victorious and winners. So number 1, victorious, winners Christian, understand, believe, and obey the truth. Yan. Naunawaan nyo, pinaunawa ko sa inyo ang truth. Marami na ako na-discuss about sa katotohanan. Opposite, ang lies galing sa diablo. Ang katotohanan galing kay Lord, nasa Bible. Na-explain ko na yan sa inyo. So, ang mga matured Christian will be a winner because they understand and they believe and they obey the truth. Kaya sila nagiging winner and victorious. Gets? Padalwa. Winners make their mind a disciple to the Word of God. Mga tunay na victorious, like our bishop
And first of all, our great example is our Lord Jesus Christ, who became very, 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 very victorious to the point of death because of the Word of God. Disciple to the Word of God. Malinaw kay Jesus lahat ang gusto ng Ama. Likewise, example natin in our family, our bishop. Even to the point na ang mga alam niya sa Bible ay ginagawa niyang awit. Ginagawa niyang awit. Kagaya ng ginawa niyang living water, satisfy my soul. Living water, narito po, Holy Spirit. And then, ginawa niya ng, your word is a lamp unto my feet. Nasa Bible po yun. Natandaan niya yung verse because ginawa niyang awit. And a light unto my path. Psalms 119, 105. Ginawa niyang awit. Example natin sa family natin, ating bishop. Sobrang dami niyang alam na every time na may attack, inside, outside, ministry, international, Word of God ang panlaban niya. At ikaw din at ako. At si Jesus ang halimbawa natin. So we need to be a disciple to the Word of God. Are you listening? May example tayo is Jesus Christ. So you need to imbak, lagay, implant ang Word of God in your mind. Kasi yan ang pambanat mo para magbogi ka. And I declare everyone will be a matured Christian and victorious winners. Christian. Tabalakpak sa Lord. Gusto mong magwagi. So you need to disciple to the Word of God. To be a disciple to the Word of God. When your mind is changed through the Word of truth, Word of God, your life will be transformed. Sadya na ni. Nung tayo maka-born again, dahil sa salita ng Diyos, yan na. Sino rito ang nabago ng nabago? Sino rito ang nabago na nabago? Baway. Dumadala ko yun, nakikinig kayo, nababago kayo. Tama? Ito nga, ako natutuwa sa batang ito. Wala itong kakilala dito except one family. Galing pang Batangas. Kahit siya wala ritong kakilalang kabataan naririto. At naririto pa sa unahan. And he's praying na ang kanyang mother, ang kanyang family maisama niya, right? Wala siyang kakilala rito. Except one family. Pero nagpapatuloy. Praise God. Lapakan natin si Lord. Nababago. Ay, syempre. Bakit natin nasabing nababago? I believe. Ang layo ng Batangas pa Porlanta rin eh. Di nabago. Nagsasakripisyo. Kayo rin naman lahat tayo, tama? Tama ba? Tayo nababago because of the Word of God. Yan po, when your mind is changed through the Word of truth. Huwag kayong magpapa-attendance lang at walang isa man dito nagpapa-attendance. Praise the Lord. Narito kayo para tumanggap kayo ng Word of truth, the Word of God, para matransform ang buhay. Sino rito pabago ng pabago? Mga taga Sinala, mga taga San Roque, mga taga San Pascual, mga taga Bawan. Amen. Amen. Yung mga dati, nagpapatuloy, itong dalawang gwapong ito na aking natagpo. Kayo umaten, kagagwapo nyo. Ayan o. Okay, konsehal. Sabi ko, yung dalawang gwapong anak. Kaya naman binabati ko kayo lagi pag nakikita ko. So, when your mind is changed, naririyan kanina si kapatid nyo, si Dexter. When your mind is changed through the Word of God, through the Word of God, your life will be transformed. Ikaw nang halimbawa. Sino nagsasabing ang halimbawa ng sinasabi rito na ikaw ay na-transform dahil ng Word of God ay ikaw na? Sabihin mo siya yung katabi, ako na, huwag ka nang umanap ng iba, ako. Ako'y nabago. Isigaw mo, ako'y nabago.
Bakit ka nabago? Ito mga lanso, ito, dagi ko ay nakikita. Nabago tayo, tama. Maraming nabago, maraming naalis na pamahiing mali. May pamahiing bang tama? Ay muna. May masaktan din eh. Sino ka mga senior din eh? May pamahiin bang tama? Kasabihan lang. Kaya nga pamahiin. Ito ang truth. And the truth will set you free, ha? Gusto mong lumaya sa utang, gusto mong lumaya sa galit, gusto mong lumaya at ikay makapasok ng langit, narito lahat. At nasabi ko na sa inyong marami. Amen? So, Romans 12:2. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Bakit? Ano kang ugali sa mga tao sa mundo? Ano ganta ang ugali ng mga makamundo patungkol lagi sa sarili? Gusto ko yumaman. Gusto kong makilala ko. Gusto kong tumanyag. Puro patungkol sa sarili. Hindi masamang yumaman sa maayos na paraan at maayos ang paraan kung maayos ang isip at puso. Gets po natin. So, hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa ano rang pamamagitan. Hayaan niyo baguhin kayo ng Diyos hamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Kailangan you are responsible sa laman ng isip nyo. Hindi si Lord. Sino naniniwala sa akin? Sa second week ko ituturo yan. You are responsible. Huwag niyong isisi sa Lord yung laman ng utak nyo. Kasi kung saan kayo dumabad, yan ang tatanggapin ng utak nyo. Hanggang managinip ang iba. Sino rito ang nagte-teleserye, tapos dala-dala sa panaginip na nagising ka, naiyak kasi naawa ka sa iyong. Sino gayon nakaranas? Ako kaya no'y nagte-teleserye, hindi pa ako born again, umaamin ako kayo. Di ba nadadala? Misa galit na galit sa kontrabida. Tama ka? Nadadala eh. So, wag mo isisisi ang laman ng utak mo. Kung may mali dyan, wag mo isisi kay Lord. You are responsible. Kung saan ka tumubog? I used to tubog sa word. Kasi ang dami kong nakakausap. Ang dami nangangailangan, pero higit ang ating bishop. International. Ang daladalang mga iba't ibang dumadating na issue, hindi bibigay sa Lord. Kaya kailangan namin lalo ang Word of God. Pati kayo. Hello? Sino nagsasabing kailangan nating lahat ang salita ng Diyos? Because we will be responsible sa laman ng utak natin. Sino nagsasabing iba-iba ang laman ng utak natin? Ay sadya. Hindi naman ako nagte-teleserye. Di laman ng utak nyo, siguro mga pangalan ng mga bida sa teleserye. Di ba kaiba ng isip natin? Tama ka ha? Only God knows what is in our mind. Pero ang kaaway, hindi kayang basahin. Maliban lumabas sa bibig mo. Ano sinabi ko? Hindi kayang basahin. Maliban, si Lord lang makakabasa ng laman ng isip mo at puso mo. Pero nalalaman ng kaaway pag ito'y lumabas na sa bibig mo. Kaya ang inilalabas ko, ako ay sa pabote, ako ay tatanggap ng sorpresa, ako ay makaka-breakthroughs. Yan ang mga dapat sinasabi at yan dinideklara ko sa bawat isa. Ikaw ay victorious, ikaw ay winner, ikaw ay palapit kay Lord, ikaw ay tagumpay, ikaw ay lalakad sa paradang ng tagumpay ni Kristo, ikaw ay nababago dahil naririyan si Holy Spirit. Para malaman nyo, magitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman nyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti ganap. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay ganap. Ang kalooban ng Diyos ay kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yan ang will ni Lord. Pag may hakbang ka na hindi maluluwalhati si Lord, hindi yan will. Hindi yan gusto ni Lord. Stop it.
Gets po natin, ano ang kalooban ng Lord? Kalugod-lugod sa Kanya. Ano pa? Kung ano yung mabuti. Ano pa? Kung ano yung ganap. Ibig sabihin, kung ano yung tama. Kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa tamang nilalaman ng isip mula sa salita ng Diyos, nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Tanungin ko po kayo, para kayo nag-iisip. Sino ang dapat number 1 sa buhay ng mag-asawa? Baka bilis ng sagot ng mag-asawa eh. Kita nyo na, bago na ang isip niya na. Nalaman nyo na dapat si Lord ang number 1 because of the Word of God. Pero umamin tayo, nung tayo hindi born again, ang number 1 natin is si asawa. Yes. Anak. Sino rito nagsasabing ang number 2 ng buhay niya? Ang anak niya. Taas ang kamay. Babaguhin ko ngayon ang isip niyo. Kung kayo po ay may asawa, ang inyo pong number 2 ay hindi ang inyong anak. Ang inyo pong number 2 ay ang inyong asawa. Nabago ka ngayon kasi may binanggit ako. Ulit. Sino nagsasabi ng inyong number 2 dapat sa buhay nyo ay ang inyong anak? Wala na. Nabago na. Paano nabago? The truth. Katotohanan. Ang anak ay hindi pwedeng number 2. Kasi ang anak magkakaasawa, magkakapamilya, aalis. Pero kayo mag-asawa habang buhay kayo magkasama. Magiging number 2 mo yung anak kung nawala ang iyong partner in life. Pero most partner in life is si Lord. Sino nagsasabing si Lord ang mananatiling number 1 at iyon ang sinabi ng Biblia? Ang number 2 ay asawa, ang number 3 ang anak. Mali na po. Yes, we are responsible to discipline, to teach, to guide, to pray. Yan ang sinasabi ko tuwing ako'y magdededicate ng bata. Kailangang mangako ang magulang na pinagkatiwalaan ng regalo, na ididisiplina ang bata, mamahalin, ipagpe-pray, magiging mabuting halimbawa at magtatrabaho ang magulang, hindi ang anak ang magtatrabaho para sa magulang. Maliban na lang na ang mga magulang ay hindi na kaya para pagtanaw sa utang na loob. Pero hindi po yan batas. Gets po? Gets po natin? Sino number 1 natin? Sigaw natin! Lord, God the Father, the Son, the Holy Spirit is our number 1. Sa tamang nilalaman ng isip mula sa salita ng Diyos, nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Malinaw po. At ito, ini-encourage ko kayo, lumago na kayo, lumalim kayo sa kaalaman patungkol sa Lord. Para mabago ang lahat ng mali. Yun lang ang paraan. Kung ikaw dati talagang matagal magpatawad, nais kong sabihin sa iyo, mula sa salita ng Diyos, hindi patatawarin ng Panginoon ng hindi nagpapatawad. Nababago tayo. Dati pagbigyan mo muna ako rito sa galit ko, saka na muna ako magpapatawad. Dati yun. Sabihin natin, dati yun. Ngayon, nabago tayo. Sino rito nabago dahil sa salita ng Diyos, madali ka na magpatawad. Hindi mo na hinayang lumubog ang sikat ng araw at na hindi ka nakakapagpatawad. Nabago tayo dahil sa salita ng Diyos. Our mind is to be changed before our life can be. Kailangan mabago ito. Patungkol kay Lord, alamin mo anong gusto. Si Lord ay laging nariyan. Hindi ka pa nga tapos panalangin, tumutugon na, kaya our mind has to be changed. Kung, ewan ko, pag ayaw ko, may makakarinig akong, Lord, wag mo naman akong iiwan. Sampaling kita ng salita ng Diyos. Ano ka sabi ni Lord? Hindi kita iiwan. Joke lang yun ha. Ibig ko sabihin ng sampalin, ibig ko sabihin, batuhin kita. Tayo muna, hindi pala bato. Ipaunawa ko nga sa iyo ang katotohanan ng hindi tayo iniiwan ni Lord. Basa, Hebrew 13:5.
kayo ang makipagkasundo, kayo ang ano rito, kung may dadagdag pa kayo rito, ay sabi, huwag magdadagdag at magbabawas. Hebrew 13:5. Para, kasi po meron pa rin, Lord, wag mo naman akong iiwan. Sinabi nga, kailanman, inilapat na ni Bishop sa kanta, di mo kami iiwan. Yung palang tama, auwitan kita kaya ng salita na Diyos, di pala sasampalin. Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you. Nor, hindi kita iiwan. Iwanan ka ba ni Lord? Iwanan ka ba ni Lord? Sino rito ang iwanan ni Lord? Sino naman dito ang laging kasama ang Panginoon Diyos? Natutulog man. Saan man na? Palakpakan natin si Lord. Malinaw po ha? So our mind is to be changed before our life can be. Yan, kaya inuulit-ulit ko po mga salita ng Diyos. Remember, where your mind goes, your life follows. Ang aking utak, talagang ang goal ko ay to become, to do the will of God. Kaya doon lumalakad ang aking buhay. Mula nang ako mag-surrender ng buhay ko sa Panginoon. Kaya nga, remember where your mind goes, utak ko, magpo-full time ako. Yan na laman ng utak ko, magpo-full time ako. So, your life follows. Ito na, dire-diretso ko. Iba-ibang pagsubok, attack, persecution, everything. Pero, because ang mind ko, I want to serve my King. I want to follow my God. He is my number one in my life. And that's why the Lord tested me. Nung mahal na mahal ko ng aking boyfriend, pero born again ako, ayaw niya mag-born again, 6 na taon na kaming kakasintahan. The Lord test me. Sino mahal mo? Boyfriend mo ako? Ay Lord, kayo naman. Ayaw mag-born again? Lord, sige, bibigay ko sa'yo. Pero ibabalik mo sa akin kung siya ang aking datu. Sige, magbe-break kami. Buti na lang hindi nakipag-break. Kaya asawa ko na ngayon. Ibig sabihin, nakapasa ako sa test. Sabi mo, pasado ka rin. Basta si Lord lang ang number 1, lagi kang pasa. Palakpakan natin si Lord. Hindi ko pagmamalaki ang sarili ko, si Lord po yun. Nagdesisyon lang talaga akong maging mabagong isip ko. Bakit? Anong nakatulong sa akin doon? Ibabalik ni Lord ang Isaac na isinonder mo. Kapag siya pa rin ang para sa'yo, kagaya ni Isaac na isinorender ni Abraham, pero ibinalik ni Lord. Gets nyo? Gets nyo na? Yun ang pinananghawakan ko. Kailangan kayo may panghahawakang word of God. Hello? Joshua. Okay, before that. Stop making your mind a sidewalk for the devil to trample on. Make it a disciple to the Word of God. Yung paulit-ulit po ako dito. Kasi example natin si Jesus, dito sa family si Bishop. Huwag mo yung allow na yung utak mo ay pagpiestahan ng kaaway. Ito ang biling-bilin ni Lord kay Joshua. Joshua chapter 1. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Baka sa inyo wala kahit sa araw, gabi wala rin. Sabi kay Joshua, kaya siya naging winner at champion. Sa dami niyang nagapi, more than sa nagapi, nalabanan ni Moses, higit pa sa natalo ni Moses, ang natalo ni Joshua dahil nakinig siya kay Lord. Anong bilin ni Lord? Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka. Taas ang kamay ng paunlad ang buhay. Uunlad ka, uunlad ka, uunlad ka, magtatagumpay, magtatagumpay. Ang iyong paghaharin sa isip mo ay salita ng Diyos. Hindi enough na inalis mo ang mali. Kailangan magpalit ka ng tama.
At yan ang tama. Makinig tayo. May laban tayo sa mundong ito. Dahil tayo nasa laman. Nakuha natin yung laman nung tayo ipanganak. Pero ang maganda roon, tayo ay nasa atin si Holy Spirit. Magtatagumpay ka. Ito naman ang gusto nating lahat umunlad. Sinong gustong umunlad? Sinong gusto magtagumpay? Kailangan dagdagan mo mga pangako ng Diyos na nakaimbak sa utak mo. Para kung may iba tuman sa iyo, darts o anumang lahat ay balik sa kaaway. Bakit? Nasa iyong isip ay ang katotohanan. At hindi ka manghihina. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ka, wala rito manghihina. Ikaw ay mapagtagumpay. Malinaw ang sinabi ng Biblia. Dahil kay Kristo, ikaw at ako ay mapagtagumpay dahil kay Kristo. 9. Alalahanin mo palagi ang biling ko sa iyo. Magpakatatag ka, magpakatapang. Sabi mo sa sarili mo, magpakatatag ka. Naman problema, pansamantala lang yan. Makakabawi ka, pababawiin ka ni Lord. Si Lord ang kasama mo. Hello. Palalakasin ka. Nariyan si Holy Spirit, comforter, helper, strengthener. Yan po ituturo ko next week. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Yung sa sarili mo, huwag kang matakot. Sama mo si Lord. Huwag kang manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Wala rito nababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulo. Yan po yung nilapatan ng awit pero yun nasa book of Isaiah 41:10. Hindi ko alam kung yun nga. Nasa book of Isaiah. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Isaiah 41 or 43. 41:10 yata. 43:2. Yan. 43:2. Hindi ko yan. Ininilabatan po ng tunog. Para lagi nating matandaan. Ang galing eh. Ang galing. Para matandaan natin. Yung Biblia, nilapatan ng tunog, naging awit. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Ginawang Tagalog sa Biblia, duman man daw tayo sa apoy. Hindi. Meron na po diyang halimbawa, si Shadrach, Meshach at Abednego, tinapon sa apoy. Hindi po nasunog, naging 4 ang 3 dahil kasama si Lord. Ganon din po si Daniel sa leon. Tumikom ang bibig ng leon, ginutom muna ang leon, pero nung ilagay si Daniel, ay busog na busog ang leon dahil ni Lord. Hindi man lang ang kinagat si Daniel. Why? Ay lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. They will not be hurt. No one can harm you. Amen. Palakpakan natin sila. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Yan ang ipalit natin sa ating isip. When you begin to meditate on the Bible, you will notice that it will birth a change in your character. Totoo po yun. Ever since naman the more na tayo nagbabasa, marami tayong naunawaan, the more na tayo lumalalim sa pagkakilala in the knowledge of God, lalo tayo nababago. Am I right? Because of the truth set us free. The truth is the word of God. Ito ang totoo. Ito ang magpapalaya. Yung katotohanan narito. Are you listening? Amen pa. Ephesians 3:14-16. For this cause I bow my knees unto the Father our Lord, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man. Sabihin natin, inner man.
inner man is strengthened by His Spirit in the inner man. May tinatawag palang inner man. Na kailangan ng iyong inner man ay may stronger. How your inner man be stronger? Speak to your soul that God wants to strengthen your inner man. Ganyan si David. Inuutusan ni David ang kanyang kaluluwa. Ano sabi niya? Bless the Lord, O my soul, and all that is within it. Bless His holy name. Inuutusan niya ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa ko, parangalan mo si Yahweh, parangalan mo ang Diyos. Ganon din, ikaw at ako, utusan mong kaluluwa mo. Speak to your soul that God wants to strengthen your inner man. God wants to renew your mind, and God wants to guard your emotions. Gusto ni Lord mabantayan mo ang iyong emosyon. So palakasin mo ang inner man mo. Paano ba yan? How? Food is for the physical body. Ito. Kaya nga malalaki ng tiyan marami na yan laman. Except the baby. Lalaki yung katawan. Ako siguro talagang ganito ang build ko. Aniwala kayo, malakas akong kumain. Okay. For the body. Para makapaglinis ka ng bahay, makapagdilig ng alaba, makapaglaba, malakas ka. Tama? Tama po. Pero, what the Word of God, what is to your physical body, what the Word of God, prayer, and meditation are to your inner man. So, anong kailangan ng inner man? Word of God. Emotion. Meditation. Kailangan niya ng iyong inner man. Para ikaw ay magtagumpay. Gets po natin? The Lord wants to strengthen your inner person sa Ephesians 3:16. So, as the body or outward man can be weak, so can the inner man be weak if no properly nurtured spiritually. Magiging mahina ang inner man pag hindi na-nurtured spiritually. Anong kailangan? Word of God, prayer, fellowship. Anong kailangan? Devotion. Lalakas ang inner man mo? May panlabang ka sa mga galit? Lalakas ang inner man mo. So, kailangan ng katawan mo lumakas para magtrabaho sa bahay o magtrabaho sa opisina, whatever. Pero ang iyong inner man ay kailangan ng Word of God para ikaw ay maging mapagtagumpay spiritually. Gets po natin? Mature Christian, kaya naging matured because of the Word of God. Halina po sa atin. Magmamature ka because of the Word of God. Ngayon, habang nagmamature, lumalakas ang iyong inner man. Why? Because of the Word of God. You will be effective. You will do what God wants. Magugustuhan mo na yung pinagagawa ni Lord. Kasi pinalalakas mo yung spirit. Your inner man. Dito naman, sa iyong isip, okay, you are responsible. That is part of the soul, ang mind. So, you also develop the right character and are able to do the things of God more effectively kapag lumakas ang inner man mo. Paano mo palalakasin ang inner man? Yan po yung nasa devotion ko noong ilang linggo na yata. Napalagay ko po yan sa devotion. So, your inner man is strengthened as you spend time studying and meditating on the Word and praying in the Spirit and in other tongues. Pakibasa po. Your inner man is strengthened, lumalakas, as you spend time studying, meditating on the Word, and praying in the Spirit in other tongues.
Sino rito hindi pa nakakapagsalita ng iba't ibang wika? You need to. Kailangan po. It is a gift. Ang gift ay nahihingi. So lalakas ang iyong inner man through the Word of God, meditating the Word of God. Kung alin ang iyong pinakain ng sobra, yun ang malakas. Pag ang iyong flesh gusto ng laman ng iyong ipinid ng mga worldly song, ipinid mo ang iyong flesh ng mga desire, worldly desire, lalakas yan. Kontra yan sa gusto ng Lord. Kokontra yan. Pero pag yung inner man mo, ang iyong pinalakas, mau-oppose mo yung ayaw, mau-oppose mo yung inaayawan ng Lord. Hindi mo tatanggapin. Dalawang aso, ginutom mo yung isa pinakain mo, paglabanin mo at pagsabungin mo, sino ang talo? Yung gutom. Hindi pinakain. Dito rin sa atin po, para magwagi ka, i-feed mo ang iyong soul and spirit with the Word of God. Wagi ka sa anumang tukso. Wagi ka sa anumang laban. Magtatagumpay ka. Kung alin ang pinakain mo, yun ang magtatagumpay. Sino rito kung magpapakain ng kanyang soul and spirit ng Word of God at ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay? Pag pinakain mo ang flesh, yung desire ng flesh, yan po ay busog na busog. Hindi mo kayang labanan ng inner man. Mas malakas ang flesh. So, para magwagi ang inner man sa anumang tukso, sa anumang problema, wagi ang inner man, you need the Word of God. You need the fellowship. You need somebody na mag-aalaga sa iyo. You need prayers. You need relationship with God. At yan po, kung bakit tayo may nakikitang kahit yung mga nauna sa atin, like Joshua, sinunod niya ang gusto ng Lord, magbasa. Mas marami ang napagwagian ni Joshua kay Moses. Kasi nakinig si Joshua. Si Joshua ay naging mapagtagumpay. Si Joshua ay naging masagana. Ikaw at ako'y magtatagumpay sa saganang buhay. Dahil simula sa araw na to, magme-meditate ka. Pahahalagahan mo ang salita ng Diyos. Amen. Ang sinabi ko, hindi ko alam kung dito ko na sinabi, ito po ang ako magtatapos. Because yung sa sunod, third, winners have the growth mindset. Sa isang linggo ko na po yung isusunod. Gets? So, sino rito ang gusto laging, sino ang naniniwala? 2 Corinthians 2:14, lagay muli ako doon, 2 Corinthians 2:14. Ikaw at ako ay sinama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Ikaw ay na kay Kristo, si Holy Spirit ay nasa iyo, pakainin mo ang iyong espiritu at kaluluwa, prayer, meditating the Word of God, kung alin ang pinalakas mo, yun ang magwawagi. I declare, wagi ang iyong inner man. Wagi ka spiritually. Kasama ka sa parada ng tagumpay. At umawi tayo at sabihin natin, salamat sa Diyos. I thank God. Nawala bigla eh. Ipadedeklaro ko pa eh. Bago kayo. Thank you, Mikaya. Hindi nga ako maalam yan eh. Okay na. Salamat sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 2:14, salamat sa Diyos. Lagi niya tayong, sabihin natin, ngunit salamat sa Diyos. At lagi niya kaming isinasama sa paradang tagumpay dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Umanag ka, sabi mo muna yan sa sarili mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi niya akong isinasama sa parada ng tagumpay kay Kristo dahil sa aking pakikipag-isa sa Kanya. Sino rito ang mapagtagumpay? Ngayon, bago ka tumayo,
Yumuko ka at pumikit at aminin mo, you are responsible sa laman ng utak mo. Kung may mali dyan, tingnan mo muna, assess mo ang sarili mo. Anong hakbang mong mali? Anong attitude mo? You will never rise up. You will never get aptitude. Rising up kapag yung iyong attitude ay hindi mo inayos. This time, magpaayos tayo. Aminin mo yung mga pagkakamali and then sabihin, papaltan mo yan. Ano man yung alam mong dati, napaltan na ngayon ng katotohanan sa Word of God. Magpasalamat ka. Hindi po pwede na ikaw ay nakinig pero walang nabago. Father, I pray, salamat. Sila'y nakinig, taimting na nakinig, at ngayon, i-guide mo sa pananalangin. I-guide nyo sa pagsisisi. I-guide nyo, Holy Spirit. Kayo ang may sabi, kayo helper. Tawag ka kay Holy Spirit para ma-guide ka sa pananalangin. Tawag ka kay Holy Spirit para maunawaan mo na mahal ka niya. Tawag ka kay Holy Spirit. Ask help. Aminin mo may mali sa isip mo. Hindi ka perfect. Kung ano man yung mali, pabaguhin mo ng salita ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Huwag kang mag-alala. Hindi pa siya tapos sa'yo. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya pinababayaan. Magpasalamat ka sa Panginoon. Alam ko naniniwala ka. The best is still yet to come. Alam ko naniniwala ka. Better days are ahead. Alam ko naniniwala ka. Kailangan mapaltan ang mali ng mga tama mula sa salita ng Diyos. Lord, salamat sa pakikinig niyo sa buhay ng bawat isa. Kayo may sabi, uunlad at magtatagumpay. Hiniling ko ang bawat isa magtagumpay, umunlad. Hiniling ko na pahalagan ang bawat isa ang iyong salita, ang iyong mga pangako. Panahon na, panahon na. Banal na Diyos, masigit ka ngayong nalalapit. Alam ko, Lord, ang bawat isa'y nagkaroon ng pagbabago dahil nagbagong isip. Napalta ng tama. Kayong may sabi katotohanan na magpapalaya. Nais na, Lord, na ikaw ay lumaya. Sinabi sa iyo ang mga katotohanan. Paniwalaan mo ito na mahal ka ni Lord. Paniwalaan mo, He loves you yesterday, today, and forever. All you need to do is to repent. The Lord resists the proud, but He gives grace to the humble. Matinding biyaya ang maranasan mo. Matinding biyaya ang maranasan mo. Matinding biyaya ng Panginoon ay maranasan mo. Kung ngayon tapos ka na makipag-usap at ngayon gusto ni Lord marinig sa iyo that truly you trust in the Lord in all of your days. Tumayo ka ngayon. Yung buong puso na sinasabi mo, ibuka mo yan. Gamitin mo ang labi mo. Maririnig yan ni Lord. Iparinig mo na rin sa kaaway. Sige, come on. Hallelujah. Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Gawin mo yung commitment kay Lord. Kay Lord ka mag-commit. Commitment. Lord, sealed by the blood of Jesus. Help me live to know you more. Amen. Yes, oh God. That I may give you all the praise. Hallelujah. This is a prayer of our heart. All your promises. You never leave me
Ama sa langit, nagpapasalamat po ako. Mula nang ako'y makipagrelasyon sa iyo, Kristo Jesus, meron akong amang mapagmahal na natatawagan. Tunay na Ama, tunay na mapagmahal. Mahal mo ako noon, Ama. Mahal mo ako ngayon. At patuloy mo akong mamahalin. Holy Spirit of the living God, salamat, naririyan ka. My help, my great helper, my comforter, my advocate, my intercessor, praying for me at all times. Salamat po. Oh Lord Jesus, salamat po. You are the source of grace. Kailangan ko ng biyaya. Biyaya para maparangalan ka, magawa ang matuwid, ang ganap, ang kalugod-lugod sa iyo. Salamat. Responsible ako sa laman ng isip ko. Kaya nagdidesisyon ako na ipalta ng lahat ng mali. Kung may mga reaction, decision mali, may kailangang baguhin sa isip at palitan ng salita ng Diyos. Na ako'y humingi ng tulong sa iyo anytime, at all times, moment by moment. Humingi ako ng gabay sa iyo, Holy Spirit. Kayo'y naririyan. Kayong higit na makakatulong sa akin. And you are my number one. Wala nang uuna pa sa iyo. Wala nang uuna pa sa iyo sa puso ko, sa buhay ko. I trust in you always, Lord. Salamat po. Nakatala ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pangalan ko na mapagtagumpay. Ang pangalan ko na ako'y winner. Because of you, Lord Jesus, in my life. Salamat. My inner man ay patuloy na lalakas because of your word. Because of my meditation sa iyong salita. Because of my devotion. My communion. Thank you, Holy Spirit. Ito yung gusto mo. Communion. Fellowship sa iyo. Oh, dear Holy Spirit, I love you. Thank you for being with me all times. Para ako'y magtagumpay. Guiding me, empowering me, anointing me, helping me, blessing me. I love you, God, the Father. I love you, God, the Holy Spirit. I love you, Jesus Christ. Yumuyok ako sa iyo, sumasamba. Gumagala. The one and only God, Creator of everything. In Jesus' name, amen.